Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Unang Pedro, Kabanata 4, talata 7 hanggang 11. At basahin po natin, "But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer." So verse 8, "And above all things have fervent charity, love one another. Let love be shown among yourselves, for charity shall cover the multitudes of sins." Love cover all or multitudes of sins. So verse 9, "And use hospitality, be kind to one another, be generous, be thoughtful to another without grudging." Walang pagrereklamo. So verse 10, "At ang bawat isa ay nakakatanggap ng regalo, biyaya buhat sa Panginoon. At itong regalong ito'y gamitin natin para sa isa't isa." Amen? "And we are a good steward of the manifold grace of God." So verse 11, "If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen." Tayo pong lahat ay manalangin. Hindi pa po ito final benediction. Simula pa lang. So let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa gabing ito. Pinupuri ka po namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Let the manifold wisdom flow into this place. You are our defense. You are the God of angel armies. You are our protector, our redeemer, the blesser, and the healer. We thank you so much, and we expect for the best is yet to come. We give you back all the honor and all the glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang mensahe po na i-share ko sa inyo ngayong oras na ito, that we are stewards of God's grace. Stewards of God's grace. Pag sinabi po nating steward, tagapag-ingat, tagapangalaga, at tagapag-maintain. To maintain, to protect, and to cover up. So when we are stewards of God's grace, who's the owner of grace? It's God. Amen? He is God. Ang may-ari po ng grasya at biyaya ay buhat sa Panginoon. At ang grasya ay hindi tinatrabaho, ito'y regalo buhat sa Kanya. And as we have seen, the happenings in our surroundings. Di ba, napanood po natin yung mga propesiya, what will happen to our nation, at nangyayari po lahat. At ito po ay hindi para magdulot sa atin ng takot. Tandaan po natin, ang takot ay nakamamatay. Ngunit isang takot dapat ang mapa sa atin, at ito ay ang pagkatakot kay... This is the only fear that has the positive effect, the fear of the Lord. Amen? He will not scare you, but He will bless you. Amen? The more you fear the Lord, the more you will understand that He is a mighty God. Kaya pag ikaw ay nagkaroon ng pagkatakot kay Yahweh, you show off your reverence, your respect, your admonition, your acknowledgement that there is no other God like the God of Israel. He is Jehovah. He can part the Red Sea and He can calm the storm. Amen? Walang katulad ng Diyos ng Israel na Diyos ng ating panahon na laging nagsasabing, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. He is the ever-living, He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending. And He is very sure of this, that none of His promises will be left unfulfilled. Walang pangako ng Panginoon na hindi mangyayari at hindi matutupad. So we had the prophecy so that we could be aware. So when you are aware, you will be cautious. Magiging ka pong maingat at magiging kang mapagmatsyag. Naunawaan ko po mga kapatid, na marami sa mga Kristiyano ang hindi nila alam ang kanilang pinananampalatayahan. Alam niyo po ba bakit kailangan tayo manampalataya? Because the just shall live by faith.
Ang mga matuwid ay kailangan laging mabuhay sa pananalig. At ang nananalig ay laging nakasalig at nakahilig sa mga gawain na mga patungkol sa Diyos. Sa Isaiah chapter 7 verse 9, it says, if you are not firm in faith, you will not be firm at all. So, kung makikita po natin kung hindi magiging matatag o matibay ang ating pananalig at pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, it will always be shaken. Mayayanig at maririndi lagi tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. You thought that everything is okay and under control, but suddenly, may makakapaka, may masakit, biglang malusog ka naman ng isang linggo, pero biglang hindi mo na maibaling ang iyong ulunan, bigla ka nagkaroon ng stiff neck, nagkaroon ka ng matinding arthritis, rheuma, at biglang nawala ang gana mo. Something might strike in your life. But the Bible says, if you will not be firm at all, if you are not firm in faith, yung second line, Rog, meron bang second line yan eh? Sa yung Isaiah chapter 7 verse 9, may second line pa ba yan? Wala na. So, if you will not believe, surely you shall not be established. So, kung hindi po kayo maniniwala that there is an impending judgment between the good and the bad, you should understand this. God will punish the proud. And God opposes the proud, but He raises up the humble. Who are the humble? Those who are meek, those who trust in the Lord no matter what. Kaya may pagpapala o kahit hindi ka pagalingin, nagtitiwala ka sa ating Panginoon. Kahit ikaw ay may biyaya o wala, alam mo na may parating at yung inaasahan mo, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. You should believe and always believe. And now is the time to believe for your season that you will be established by faith. Hallelujah. So when you have your faith, mountains can be moved. When you have your faith, you can walk in the waters. When you have faith, you can open the locked doors. When you have faith, you can say and speak firmly that I am God's favorite child. Pag may pananalig ka, alam mo ang ginagawa mo. Ang problema po marami sa mga Kristiyano sa nguso, pero hindi Kristiyano sa puso. Tingnan po ninyo. I'll just have a quick little survey. Sa buhay po ba ninyo may na-convert may na-convert na bang sinners? May na-convert na po ba sa inyo? If none or one person hindi nako-convert sa buhay ninyo, there is a problem. Meaning, you are not yet converted. Alam niyo po mga kapatid, usap po tayo. Sa totoo lang po, kaya kayo natatakot na mag-share ng gospel, ng salita ng Diyos. Some of you are 13 years na sa biyaya ng Diyos. Pero, you cannot break through in your faith. Hindi mo pa rin maibukas ang bahay mo sa Bible study. At nahihiya ka pa rin sa pananampalataya mo. You cannot quit smoking, you cannot quit party. And still, nagsisigawan pa rin sa tahanan ninyo at sa bahay ninyo. Nandyan pa rin ang pagmumura, nandyan pa rin ang mga malalaswang pananalita. Because your faith is not firmly established. Pag sinabi pong naka-establish, ito ay nakaprograma. Amen? So meaning, you are pre-programmed on what you will do. That you are programmed to honor and glorify God with your body, with all your hearts, all your mind, and with all your strength, and with all your soul. And many of Christians today had spent a lot of time, a lot of energy in a wasteful ways. Amen. Maraming mga Kristiyano ngayon nagsayang ng maraming oras, pera, panahon at pagkakataon na kung saan sila'y binigyan ng oportunidad pero hindi nila ginamit ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. And all of a sudden, God is always on the last place. Pag may maluban ng sakit, pag malapit ng maghiwalay ang mag-asawa, they always tend to get the solution on God on the last place. But when you are established, mga kapatid,
When the storm strikes, the Bible says, pag ang bahay mo ay nakatayo sa matibay na pundasyon, hindi gawa sa buhangin, hindi gawa sa mga kung ano-anong mga materyales, kundi ito ay gawa sa bato. Dumating man ang malakas na alon, it only signifies on what happened to Tacloban na ang kanilang mga bahay, bahay sa natural at bahay sa spiritual, ay hindi nakatayo at hindi nakapundasyon sa salita ng Diyos. And now is the time, and now is the season, we as a church, as the body of Christ, speak out loud, repent for the kingdom of God is near. And Jesus is the only way, the truth, and the life. And Jesus is a loving God. When you repent, He will forgive you. When you ask, you will receive. And when you call, He will answer. Palakpakan natin ang ating Panginoon. This is a season of repentance and breakthrough. Kaya nga po, ang pamagat ng mensahe ngayong oras na ito, stewards of God's grace. Simula nung na-born again ka, nasa grasya ka na ng Diyos. Ang marami po, imbis na grasya, napapapunta sa disgrasya. Because we only stop in confessing Jesus as our Lord and Savior. How can you fuel up your faith if you are not hearing and listening in the Word of God? And faith comes by hearing and hearing and hearing of the Word of God. And the only thing that pleases God is by faith. Kaya ang pananalig kasama po ang labanan. Ang pananalig kasama po ang pagtitiis. Ang pananalig kasama po doon ang mga problemang hindi mo kayang lutasin. Sapagkat pag naunawaan mong hindi mo na kayang lutasin, it is the end of yourself and the beginning of God. With God, all things are possible. So when you are a steward of God's grace, you will protect, you will contend, and you will contend. Makikipaglaban ka. You are a contender. Di ba ba? Manny Pacquiao wants to protect his boxing career. That's why again, he needs to contend. Kaya muna, ang kalaban niya muna ngayon, hindi muna malakas. Alam ng buong daigdig na ang kalaban niya ay yung kanyang sparring partner. So it's not that as exciting as we should know, mga kapatid. Sapagkat alam natin, hindi po pwedeng bigyan si Manny Pacquiao ng malakas na kalaban. Aba, hindi po pwedeng tune-up game, kalaban ka agad niya si Mayweather o si Bradley. Baka matsambahan ulit. Pag sinabing tune-up, pinapainit. Pag ang isang sasakyan ay in-overhaul, meron pong tinatawag na naka-break-in. Ibig sabihin, hindi pwedeng patakbuhin muna ng mabilis. So when you are steward of God's grace, pag ikaw ay naligtas dahil sa grasya at biyaya ng Diyos, we are saved by grace through faith. Kaya pag ikaw ay naligtas, hindi ka kagad pwedeng magmadali na ikaw kagad ang maging ulo at hindi buntot. Bago ka maging ulo, gagapang ka muna pagitna, sa tagiliran, sa sulok-sulok, sa singit-singit, at mararating mo rin ng pagiging ulo at hindi buntot pag dumaan ka na sa proseso na tinatawag that God is refining you. Amen. God will refine you so that He can define you. When God refines you, He can redefine you. So pag ikaw ay sininsin, sinala, dinalisay, at pinuro. Ang isang old 1991 Toyota Corolla na kotse, pagka niredesign, kinargahan ng bagong makina, kinargahan ng mga bagong mag wheels, pininturahan ng magandang kulay, nilagyan ng mga flat screen sa TV. Flat screen na TV sa loob ng sasakyan. Nagkakaroon ng sensible value yung lumang sasakyan. And remember this body is a perishing body. But the Bible says, although this body is a perishing body, day by day, God renews our strength. God renews our power. God renews our anointing. So the more you use it, you rejuvenate and you are restored daily, daily, daily. Mas lumalakas ka habang ikaw ay lalong nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon. So when you are stuck and when you are stagnant, naninikit ang mga joints. Napapanis ang mga laway. Nakasampung pustiso ka ng palit, hindi ka pa nakakapag-share ng salita ng Diyos. Amen?
So you are stewards of God's grace. So you need to maintain, you need to protect, you need to cover up. The grace of God is inside of you. Kaya pag sinabing ikaw ay steward, tagapangasiwa, so ibig sabihin, di po ba the parable of the good steward, that the 3 talents, the 4 talents, the 3 talents, the 2 talents, and the 1 talents, yung 3, yung 2, ininvest po nila, yung isa natakot. So meaning, God hates barrenness. Sabihin mo sa iyong katabi, ayaw ng Diyos na hindi ka namumunga. Amen. Hindi laging panahon ng kakapusan. Hindi habang buhay ay mananatili ka sa Pilipinas, makakapag-abroad ka din. Hindi habang buhay na ikaw ay para manlimos. Hindi habang buhay na lagi kang nakapila sa cashier counter for 6 to 8 pieces, fast lane. Darating din ang panahon, ikaw ay naka-pushcart na at punong-puno na yung iyong pamilihan. Hallelujah! Hindi habang buhay, ikaw ay nangungutang. May panahon ng paglaya at may panahon ng pagpaparangal na ang lahat ng nagtitiis ay makakasumpong ng biyaya ng ating Panginoon. I know I am under the grace of God, and being under in the grace of God, I am entitled to be prosperous. I am entitled to be healed, and long life He will satisfy me, and He will crown my efforts with success. You are entitled for so much of this world. We are in this world to have more of the blessing. Nasa mundo po tayong ito para magkaroon tayo lagi ng mararaming pagpapala. But the problem is, some of you might say, it's too good to be true. Si pastor lang ang pwedeng makatanggap niyan. Alam niyo po, I've been watching to some of the preachers sa TV na pag sila'y nangangaral, parang sila lang lagi ang nakakaranas ng pagpapala. And I look down to myself and I stir up my faith once again. Ang Diyos ng mga Singaporean ay Diyos din ng Pilipino. Ang Diyos ng mga Amerikano ay ang Diyos din ng Pilipino. Kaya kung nangyayari sa kanila, ito din ay mangyayari sa atin. Ngunit kailangan mong maniwala. You should be firm in your faith. Sa Isaiah chapter 3 verse 10, Isaiah chapter 3, sabihin mo sa mga matuwid, magiging maganda, magiging maayos, sapagkat sila ay kakain ng bunga ng kanilang ginagawa. Say to the righteous that it shall be well with him. So meaning, sabihin mo sa lahat ng matuwid, I believe by faith you are the righteousness of God. Amen? Hindi ako mangangaral sa isang kapalagayan na kung saan kayo hindi mapapagpala. Mangangaral ako at mangangaral na maniniwala ako na 100% ang turnout na lahat kayo lalago at lalalim at uunlad sa pananampalataya. I will not waste my time, my hour, and my presence not believing that you will be blessed. Naniniwala ako na kayo pagpapalain ng Diyos. Tatanggapin ninyo ang inyong mana. Lalaya kayo sa bisyo. Lalaya kayo sa lahat ng mga masasamang bagay sapagkat yun ang sabi ng Diyos, for the righteous, it will be well for you, and you will receive what God has in store for you. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. If I will preach defeat, I am a useless preacher. Kung ako'y mangangaral ng inyong kabigo, mangangaral para kayo lamang ay mabigo at mawalan ng pag-asa at malungkot ng malungkot sa nangyayari sa Ormoc, sa Leyte, at sa mga kapangitan na nangyayari sa ating kapaligiran, it's always a doom and gloom story. No, we will not talk about doom and gloom. We will talk about, arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise and be healed, for the glory of the Lord is upon you. Instead of shame, I will give you joy everlasting. Oh, purihin ang Diyos. Sabi ng iba, huwag na tayo mag-Christmas party. Itulong na lang natin sa mga nasalanta ng bagyo. Well, that is good. Pero ang sabi ko naman, mag-Christmas party tayo. Gusto ng Diyos na tayong maligaya.
It might sound selfish, but the problem is there and you cannot change it. What they need is God so that they can enjoy that this coming season, Christ is the reason for this season. Kung lahat tayo magluluksa at lahat tayo malulungkot at lahat tayo iiyak, walang mangyayari. Kung lahat tayo ay maghihinagpis, walang mangyayari. Pero kung ang lahat ay magiging maligaya sa Panginoon, hallelujah, you can dance and you can clap your hands and you can sing, shout, and praise the Lord, and your joy will have an effect as a virus to those who are in mourning. Kung lahat tayo magluluksa, ganyan din ako nung 30 years old ako, nananakit din ang balakang ko. Ganyan din ako, ganyan na ganyan yung simptomas ng katarata, ganyan din ang aking naranasan. But if you will testify, even though I pass through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. God is my delight, and He is my portion. He is my strength, and He is my strong tower. Hallelujah! Whew! All we need is revival for survival, mga kapatid. Kaya masaya ako dahil dito tayo sa church. Masaya, nagpapalakpakan, maligalig, sapagkat ligalig na ligalig ang impyerno sa lahat ng malakas na magpuri sa ating Panginoon. To break out the silence, praise Him with your mouth at the top of your lungs, and your sadness will draw away in your system. Ang mga nasa biyaya ng Diyos ay laging nakikita na pag may nawala, may ipapalit ang ating Panginoon. Pag may ninakaw, ibabalik ng Diyos ang ninakaw ng dyablo 7 ulit. Yung mga nasayang na oras at panahon, ang Diyos ang bahalang magbigay ng susunod na pagkakataon. And this message may enlighten you that use your life wisely. Use your time accurately. The only thing that can spare us to judgment is when we fear the Lord. The only thing that can spare us in judgment is when we trust in the Lord. Kaya nga po balikan natin yung 1 Peter chapter 4. It talks about malapit na po ang pagbabalik ng Diyos o malapit na ang katapusan ng lahat. So when there is an ending, a new dawn is about to be birthed up. Kapag may pagtatapos, laging may ipapalit. Kaya matatapos ang isang kabanata, susunod ang bagong kabanata. Church, I challenge you. Natatakot ba kayo doon sa mga prophecy about doom and gloom? Kung natatakot kayo, hindi kayo nakahugpong ng lubusan sa ating Panginoon. Why? Di ako'y mas lalong magiging masaya. Hindi ko na po problemahin ang pang-tuition fee ng anak ko. Hindi ko na po problemahin ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Sapagkat tapos na ang takbuhin. We have done our part. And now God is about to do judgment in this world. But if you fear, you lack something. Pag may kinakatakutan ka, may kulang sa iyong puso. You are still attached with your earthly and worldly possession. Hindi pa ako nakakapagsugal sa Soler, sa Resorts World. Hindi ko pa napupuntahan yan. Ako, Pastor, hindi pa ako nakakapag-Disneyland. Kaya hindi pa muna po pwedeng mag-rapture. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Pastor, wag muna. No, hindi natin mapipigilan ang gusto at nais ng ating Panginoon. If you are single today, that's the will of God. Praise the Lord. Hallelujah. Kung hindi ka magkaanak, just praise the Lord. Ayos lang yan. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. But if you doubt, pag nag-alinlangan ka, doon papasok ang depression, doon papasok ang maraming insecurities, doon papasok ang nervous breakdown, doon papasok ang mga tormenting spirit. Because if your heart is not purely motivated in the Word of God, di mo ba sabi ng Biblia, the heart above all things is deceitful. Ang puso po natin mapandaya. Bakit sila pastor parang walang pagsubok? Oy, kala nyo lang. Sila pastor parang hindi nagkakasakit. Kala nyo lang din.
But we also passed a series of tests. But those tests became a testimony. Oh, sila pastor, wala atang utang. Oh, kala nyo lang. Noong isang linggo, kababayad lang namin ng 300,000 sa satellite uplink. Akala nyo lang. Pero bakit nakakapagtuloy-tuloy? Because we are established. We are established. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are established. Amen. Isang magandang halimbawa, wala pa po ang church dito sa Medicare building. The building has been established. May mga poste na yan. Kahit tawagin ko si Pastor Edward, si Brother Roger, si Jonathan, si Paul, si Edmond, si Aris, itulak nyo nga yung posting yan. At pag naitulak nyo yan, bibigyan ko kayo 10,000 piso. Magtulong-tulong kayo magdamag, mag-overnight pa kayo, tulak nyo yan, sama nyo pa si JR, kasama nyo si Brother Willie, itulak nyo yung posting yan. Pag napabagsak nyo yan, dahin nyo pa si Samson. But because it was established, the foundation, the ingredients, the concrete, yung bakal at yung estimadong kalkulasyon ng simento na para dyan na isangkap na. Hindi nyo ba alam, wala pa kayo sa lupang ito, inihanda na ng Diyos ang lahat ng biyaya para sa inyo. You are preordained with God that you will be blessed in your mother's womb, that your destiny is to reign and your destiny is to become victors and not a victim. Hallelujah. So wala ka pa sa sinabupunan ng nanay mo, hindi pa nagtatagpo yung egg cell at sperm cell. Nagliliwaliw pa yung egg cell at sperm cell. Alam na ng Diyos kung paano kanya tutulungan. He has the way. He already prepared the way. Hallelujah. 2,000 years ago, lahat ng sakit ay may kagalingan. 2,000 years ago, His blood shed in the cross. That He was wounded for our transgression. And He was bruised for our iniquities. Mas makapangyarihan ng Diyos sa albularyo. Mas makapangyarihan ng Diyos sa lahat ng pinakamahusay na medisina at manggagamot. Sapagkat siya ang dakilang espesyalista. Kung ako man ay may pagmamalaki, wala akong ibang ipagmamalaki kundi ang ating Panginoon. My help comes from the Lord. My help comes from the Most High God. Ang tao pwedeng tumanggi, pero ang Diyos hindi pwedeng tumanggi sa lahat ng totohanang tumatawag sa Kanya. That's why I always amplify. God's grace is sufficient. When I am weak, then Christ is strong. So when you are weak and when you are down, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let those who are broken say, I am whole. And I will be made whole again. You are a steward of God's grace. You speak and you create life. Pag nagsasalita ka, nakakapagbigay ka ng buhay at pag-asa. It's like a fresh air. And when you come into this place, wherever you hear us, sa TV, sa YouTube, alam niyo po, pag ikaw ay may pahid buhat sa Diyos, ang sabi ng Biblia, you will know how to defend yourself. You will know how to contest and to contend. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Maraming mga pagkakataon sasabihin natin, Pastor, ayoko sa kanilang makipagdebate. Ayoko sa kanilang makipagtalastasan. Pero the mere fact na pag lagi kang tinutuligsa at inaalimura at lagi kang sinusubok, ipinupush para magsalita ng iyong pananampalataya, dapat kang magsalita ng iyong pananampalataya. Ang mahirap po kasi sa mga born again, gusto ng pagpapala, ayaw ng pagsasanay. Kaya marami po sa atin, mga malnourished.
because insufficient of the food that we get. Gusto lagi natin instant food. Gusto natin instant noodles. Gusto natin pansit canton. Ayaw nating magsangkot sa. Gusto natin lahat ng bagay mabilis. O order ng pizza sa internet. Ayaw natin na magbilang ng pera, gusto natin credit card lagi. Ayaw natin ng inconvenience. But through your inconvenience, you will learn something to wait upon the Lord. Amen? Kaya pag wala kang pera, huwag kang swipe ng credit card. Pag wala kang pera, nandiyan ka lang sa isang sulok at magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon. Pag wala kang pambili ng medisina o gamot pang maintain sa iyong sakit, magpuri ka lamang sa ating Panginoon. Well, Pastor, may re-recommend ako sa inyo. Magaling na espesyalista ito. Naku, lahat ng mga inanto, napakagaling, 100% accurate. Mahusay po ito. Pero sabi naman ng espesyalista niya, 2 linggo na lang, mamamatay ka na. Ano ba namang klaseng espesyalista? Walang kapangyarihang bumuhay. Pero yung espesyalistang kilala namin, at palagay ko'y kilala nyo rin, ay may kapangyarihan na magdugtong at magdagdag ng buhay. Hallelujah! Yung espesyalistang kilala ko, subok na. At lahat ay kanyang kinakausap. Sa Psalms chapter 71, sa John chapter 17. Again, one day with the Lord is 1,000 converted to us. Isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. Pero ang sabi ni David, it is better to be in the house of the Lord, to be a doorkeeper, than to be found 1,000 years elsewhere. So ano ang hinahangad ni David? Manatili sa tahanan ng Diyos. So pag ikaw ay nasa tahanan ng Diyos, naglilinis ka. So walang puot, sama ng loob, hinanakit, at hinaing. Walang galit, walang inggit, walang kapaguran, na hindi makikita at maririnig sa inyong labi, wala namang nangyayari sa buhay na ito. Palagay ko, sa iyo lang walang nangyayari sa buhay mo. Pero sa amin, maraming nangyayaring maganda. Sa John chapter 17, do not be misled. Your time is at hand, and your season is about to unfold. Alam niyo po mga kapatid, ang plano ng Diyos, higit lagi sa ating plano. Kaya pag nasa grasya ka ng Diyos, hindi ka man nakapagsara ng transaksyon nung nakaraang buwan. Hindi ka man nakakomisyon ng maganda-ganda nung nakaraang 10 buwan. Meron pang huling hudyat ang ating Panginoon. Meron ka pang huling ibubuga na yung magiging mong komisyon na hindi mo natanggap ng 10 buwan, dodoblehin ng ating Panginoon. At ewan ko sa inyo, lahat ay takot sa 13th day, 13th floor, at lahat ng numero 13, pero palagay ko magiging maligaya kayo sa 13th month pay na inyong matatanggap. Dahil ito ay beyond sa inyong kayang hingin at beyond sa inyong kayang hilingin. Hallelujah! Kanina isang kapatid lumapit sa akin, Pastor, turuan mo nga akong gumamit ng Samsung Galaxy Tab. Niregaluhan ako ng asawa ko ng advanced Christmas gift. And that is a blessing. Wala pa yung Pasko, may nagre-regalo na sa iyo. At hindi ka riregaluhan ng asawa mo kung ikaw ay salbahing asawa. Kung ikaw ay babaerong asawa, kung ikaw ay nananakit na asawa, walang magre-regalo sa iyo. Ang niriregaluhan ay yung mga mababait. Huwag kayong maniniwala na ang mababait ay madaling mamatay at ang masamang damo ay matagal mamatay. Ang masamang damo, aararuhin yan ng matutuwid. If they say bad things or good things, good people experiencing bad things, I tell you, bad things that are happening to good people overcome always the bad things. Hallelujah! Kahit maraming pagsubok at kahit maraming masasamang bagay, ang lahat ng matuwid, laging lalagpas at laging makakabangon, laging makakatayo, sapagkat ang Diyos ang ating kasama. If God be for us, who can be against us? God is our portion. God is our shield. And He is my God, who is El Shaddai. Hallelujah!
Ang sabi nila, pag mababait daw, maraming problema. Laging prone sa mga pagsubok ang mga born again, laging nalang kapututa, laging kawawa. Sila lamang ang nagsasabi noon. Sapagkat ang mga born again, sa mukha nila'y kawawa, pero laging nasa atin ang awa ng ating Panginoon. Hallelujah! So John chapter 17, verse 13. 13, 1-3. Juan, Kabanata 17, talata 13. And Jesus was talking, or Jesus was praying the high priestly prayer. Si Jesus, sa bagong tipan, siya ang mataas at punong saserdote. Sa lumang tipan, ang naitalang mataas na punong saserdote, ang pangalan ay si Melchizedek. At ang mataas na punong saserdote, sila ang tumatanggap ng lahat ng alay. Sila ang nagmi-mediate, sila ang namamagitan, at sila ang direktang kinakausap ng Diyos. And now, the high priest is Jesus. Siya ngayon, ang nakatayo sa gitna ng mga akusado. The devil will always accuse you. The devil will always tell a lie towards your life. Hindi ka mahal ng asawa mo. Hindi kayo uunlad, hindi kayo magtatagumpay, tapos na ang panahon mo, diyan sa kumpanyang yan, hindi mo na matatanggap yung iyong inaasahan, lumipas na ang 3 buwan. Well, I tell you, devil, shut up. Hallelujah. Because my God knows His way, and my God knows my blessing, and that blessing has my name on it. Hallelujah. If you are denied many times, stand up. You might be knocked down, but you are not knocked out. Napatumba ka minsan, pero hindi pa tapos ang laban. Yaman lang din na tayo ngayon ay nasa panahon ng boxing. You might be knocked down, but you can stand up again. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, but now, I am coming to you, and these things I speak in the world. Itong mga bagay na ito ay aking ipinapahayag sa mundong ito. So Jesus acknowledge that He has the power over this world. Nasa mundo po tayo. Literal na kailangan natin magbayad ng Meralco. Kailangan magbayad ng PLDT. Kailangan magbayad ng UPA. Kailangan magbayad sa gasolina. Pag pumunta ka ba sa Shell o sa Caltex, teka, pastor ako, libre ako, libre. Hindi po pwede yun. Baka ikaw makutusan. Hindi ka lalagyan ng gasolina. Pag sinabi mong, pastor ako, born again ako, taga-biyaya ako ng Diyos. Hindi po. Pag sinabi mong, papakarga ka ng gasolina, kailangan may kapalit na bayad. But Jesus said, I speak in the world that they may have my joy. Kanino daw po yung kagalakan na dapat na matupad sa atin? Kay Jesus. Who possessed the joy? His joy. That's why, ang sabi ni Jesus sa John chapter 16, verse 33, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. Sa mundong ito, maraming kabalisahan. Overtime ng overtime para makabili ng kotse, makabili ng bahay, makapunta sa abroad. Lahat gagawin ninyo para masatisfy ang inyong sarili. Para mapag-aral ang inyong mga anak sa magandang eskwelahan. Napapagod ang katawan because of the competition. Pero hindi natin namamalayan, napapagod ang ating katawan, napapagod din ang ating spirito. Earthly things will always dry us down. Mas magandang hindi naman sa kalakihang o kagandahang eskwelahan mo pinaaral lang yung anak. Pero kasabay ka naman nilang maghapunan at katabi ka nilang matulog. Mas maganda na hindi man kayo laging naka-beef steak o naka magandang menu araw-araw, pero kayo naman ay sama-samang umaattend ng church every Sunday. Hindi sasabihin ng isang tatay, pagod ako anak, pwede ako hindi ako makapagsimba. What if dad, if you die tonight, where you would be?
Mas masarap na meron kayong kokonting pinagpapasalamat sa Diyos para sa pagdating ng pagbuhos, hindi mo ipagmamalaki na magaling kang mag-English speaking, hindi mo ipagmamalaki na magaling kang mag-deal o mag-transact, hindi mo ipagmamalaki na ikaw ay graduate ng master's or bachelor's degree. Ang lagi mong ipagmamalaki, ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay nito. Ang Diyos ang nagtiwala sa amin ng malalaking pagpapalang ito. Ang sasakyan ko, ang Diyos ang nagbigay. Yung passport ko, ang Diyos ang nagbigay. Yung ticket ko papuntang Australia, ang Diyos ang nagbigay. Sapagkat ang Diyos, pag nagbigay, hindi marunong magbawi. At pag nagbigay ang Diyos, walang halong kabalisahan. Hallelujah. You will experience blessing without any mixture of pain and suffering. Pag nagbigay ang Diyos, para sa iyo itong gantimpala niya. Kaya pag naging kayo maging mahusay na katiwala ng kaligtasan na nasa sa inyo, mga kapatid, 2014 will be your best year. Pag yung kaligtasan na nasa sa inyo ay lagi mong kinagigiliwan at kinaaliwan, before this year ends, you will experience a great shift in your life. A great shift. Huwag niyo pong tatanggalin yung F, ha? Masama yun. A great shift. Mabuti na yung maliwanag. A great shift. May F. Get my point? Because when you trust God, you will accelerate. From minimize, you will be maximized. Hallelujah. From out of nothing, you will be somebody and you will be an influential for His kingdom. Ang pararangalan ng Diyos ay yung mga taong katulad ni Gideon. Ang mga pararangalan ng Diyos ay yung mga taong katulad ni Pablo na tinanggap ang pagtutuwid at tinanggap ang kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon. You will talk to persons that you have not spoken before. Kakausap ka ng mga taong hindi mo pa nakakausap noon. Mga taong hindi mo kilala, pero maniniwala sa iyong sinasabi. Mga taong hindi makapaniwala sa iyo, pero ngayon nasa iyong huling halakhak. Mga taong hindi makapaniwala na ikaw ay magkakaroon ng ganito, pero ngayon unti-unti nang tinutupad ng ating Panginoon. Sabi ko sa isang kapatid, bago mag-November 17, pamangkin po ito ni Sister Early, bago mag-November 17, ma-approve ang petition mo papuntang Amerika. That was July. I speak it with faith because I always see the one who follows us, the people who follows and believe us as a prophet, as a pastor, as a slave and servant, minister of God. Pag kayo naniniwala sa amin, ipinaglalaban namin ang inyong mga panalangin. Hallelujah! Sapagkat kayo ay aming kinukupkop, binabantayan, at laging idinudulog sa Diyos na walang masisila at walang mahihikayat na muling maibalik sa kadiliman. We are guarding your faith. That's why we pray, we fast, we shout out loud para bawal ang matulog sa simbahan. Bawal ang magpakeme-keme. Bawal ang maglilimayon. Bawal ang ma-snatch muli ng kaaway. Gusto namin lahat tayo ay sasambat magtitiwala sa Panginoon. Sa pagtunog ng trumpeta, heto tayo't handa at papunta lahat sa langit para makapiling ang ating Panginoon. Sa pagtunog ng trumpeta, that your blood is in our back, na ipinangaral namin sa inyo, na sa pagsisisi, pagpapakumbaba, dadaloy ang lubusang kaunawaan at kapahayagan ng ating Panginoon. Papaano makakaakay ang bulag sa kanyang kapwa bulag? Sabi ni Jesus, physicians, heal thyself. So Jesus is taunting the Pharisees and Sadducees. So sige nga, kayong mga manggagamot, pagalingin nyo nga ang mga sakit ninyo. Meron kaming kaibigan, espesyalistang doktor at may-ari ng ospital sa lalawigan. Namatay, hindi niya nagamot ang kanyang sarili. Nakakaawa. Sapagkat merong masigit na mas dakila kaysa sa ating impormasyon na nasa liksik lamang sa internet at sa Google. Ang impormasyon ng Biblia, wala pang computer, mas matalino ang impormasyong dala at buhat sa salita ng Diyos.
sapagkat ang salita ng Diyos lamang ang tinangkang sunugin, tinangkang hadlangan, ngunit hindi nahadlangan. Kaya nga mga kapatid, sabi ko dun sa ating church member, before November 17, I speak out boldly, magkakaroon ka ng papeles. Yes, you will have your papers approved. At ang mga tao sa paligid, nagtataka. Paano yan ma-approve? Hindi yan ma-approve. Imposible. Mahirap sa Amerika. Well, this is what God says. Nagsasabi, imposible ka makapunta sa Amerika. Pero pagka ginusto ng Diyos, yung mahirap sa tao, mamamangha ang tao sapagkat yung papeles mong nasa ilalim dadalhin ng anghel sa ibabaw at magugulat ka yung courier ng embassy ihahatid sa inyong bahay at nandyan na ang approval ng iyong petisyon. Some says it will take 5 or 10 years pero sa lahat ng mga tagabiyaya ng Diyos, ang lahat ng naniniwala yung 10 years pwedeng maging 1 linggo, yung 10 taon pwedeng maging 1 buwan o pwedeng maging 1 oras o mamaya pagkalipas ng ilang oras ay may tatawag na para ihatid sa iyong pagpapala. Some of you might not believe. Sa iba lang yan, Pastor, pwedeng mangyari. Well, salamat at sa iba'y pwedeng mangyari at hindi sa iyo. Kawawa ka naman. The blessing will overtake you. Lalagpasan tayo ng mga pagpapala. You gotta catch it off. You gotta catch it off. Kailangang saluhin mo at kailangang hawakan mo yung pagpapala. May nangyayari ng katuparan doon sa isang kapatid. I am next online. Sabihin mo sa iyong katabi, ako na ang kasunod, ako na ang kasunod, ako na ang kasunod. Hindi na tayo papayag. Ako na ang kasunod ng mga pagpapalang itinatakda ng ating Panginoon. And I would close with this. So Psalms chapter 71, verse 20 to 21. Psalm 71. Ang sabi po ng mga awit, nakaranas ako ng maraming pagsubok. 71, verse 20. Ipinakita mo sa akin ang matitindi at napakahihirap na mga pagsubok. I love the word. You showed me great and sore troubles. Hindi lamang sore eyes. Hindi lamang singaw. Sore troubles. Maraming pagsubok. Hindi lamang basta napaso sa kawali o natilamsikan ng mantika. Great and sore troubles. Hindi lamang yung walang pang-tuition fee. Hindi lamang yung nanakaw yung cellphone mo. Hindi lamang yung na-delay ang padala ng iyong asawa. Ang sabi dito, you showed me great and sore troubles. Indescribable. But you shall quicken me again. Aayusin mo akong muli. I love what Job said. Sa Job chapter 13 or chapter 14, ang sabi ni Job, though he slay me, still I will hope in the Lord. Ganun po dapat ang mga stewards of God's grace. Kahit hindi mo pa oras para doon sa rurok ng iyong pagpapala, happy ka lang. Enjoy ka lang. Napapasayo ka pa rin at malakas ka pa rin mag-amen. Hindi obvious na ikaw ay may problema at may iniinda. Laging may ngiti sa iyong labi. I challenge you, brothers and sisters, don't make God the last place in your life. Make God first place in your life. He did not spare His own Son. What else He could not give to you? Hindi niya hinayaan na ma-exempted ang kanyang anak para dumaan sa pagpapako sa krus ng Kalbaryo. He allowed it to happen just for your sake. He became poor so that you will be rich. Alam niyo ba yung camera woman natin yan? Yung magandang camera woman natin yan, kinakapatid ko yan eh. Na-diagnose ng may matinding sakit.
But what we did, we prayed, we fast, and we worship God. Nataranta ang buong pamilya. Pero now, she is serving the Lord. What is lupus? Lupus is underneath our feet. Nagkakamali ang diagnosis ng doktor, pero ang Diyos hindi pwedeng magkamali. Pag sinabi niyang pagagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Hallelujah! You are a living testimony! We are a living testimony! Hallelujah! Ora babasag karalababate. God will bring you up again. Mula sa kailaliman ng iyong kabiguan, God will raise you up. Though the enemy might come like a flood, God will raise up a barrier towards your enemy. Zechariah chapter 2, He is the God who will send out His angels with armies who will surround you. You have on your heart Psalms 91. He who dwells in the shelter of the Most High shall rest upon Him. 10,000 man ang mamatay sa ating tagiliran, hindi ka maano. Anong sabi sa verse 21, and I'm about to close? Verse 21, thou shalt increase. What God will do in your life, He will increase. Hindi pa ako umaalis. May mga tao na nag-i-inform sa akin, pagdating ko ng Brisbane, dadalhin ako sa ganito, dadalhin ako sa ganon, kakain kami sa ganon, papakilala ako sa mga grupo ng mga pastors, because God will increase your greatness. Hallelujah. Hindi man ako nakakapunta sa mga magagandang lugar dito sa Pilipinas, hindi man ako nakapunta ng Coron, isang beses lang ako nakapunta ng Boracay, pero pagpunta ko sa Australia, yung pinakamagandang beach resort, ang Gold Coast, pupuntahan ko libre, at ito ay biyaya ng ating Panginoon. God will increase your greatness, and God will comfort me on every side of my life. Hallelujah. Rise up and declare He is good and His mercy endureth forever. God will reward you if you honor Him. God will bless you if you remain faithful to Him. God will bless you if you will always seek Jesus daily. If you seek Jesus with all your heart. Hallelujah! If you meditate day and night, hindi ka malulugi, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. And you will end your life flourishing, prosperous, and you enjoy your life to the fullest. Hindi ka magiging uugod-ugod. Hindi mo masasabing napagod ka sa paghahanap buhay. You will enjoy the fruit of your labor because you have the grace of God. Nasa biyaya ka ng Diyos. Nasa biyaya ka ng Diyos. Nasa biyaya ka ng Diyos. Kaya ikaw ay laging pinagpala at laging pagpapalain ng ating Panginoon. O dakilang Diyos, aming Ama, marami pong salamat. I can sense a great anointing in this place. This place is holy ground. This place is holy ground. I pray and I destroy and rebuke every strongholds in your life. Lahat ng inaalihan ng masamang ugali, mga bisyo, at mga maling asosasyon, at mga maling organisasyon at pakikisama, I pray in the mighty name of Jesus. Be broken and be loosened up in Jesus' name. Hallelujah. I pray in the name of Jesus. You will fear Him and tremble at His works. I pray in the name of Jesus, you will surrender your life like never been before. I pray in the name of Jesus, you will love Him because He first loves you. I pray in the name of Jesus that your past is over and everything had become new. I pray in the name of Jesus, nothing can hold you back. You're about to roll over because a new dawn is about to rise. I pray in the name of Jesus that whatever your hands touch, it will be blessed. I pray that whatever your ideas, it will be supernaturally
vindicated, and will have a great influence in your career. I pray in the name of Jesus na magkakaroon ka ng bahay na hindi ikaw ang nagtayo. Magkakaroon ka ng biyaya na hindi ikaw ang nagbagal. Magkakaroon ka ng kagulat-gulat na mga pagpapalang matatanggap na hindi ikaw ang nagtrabaho. I pray in the name of Jesus that overflow will take place in your life. I pray healing and I pray long life. I pray that this church will be used by God in a mighty way. I pray that we as the bride of Christ will rally holiness and righteousness. Na tayo bilang katawan ng ating Panginoong Hesus at ikakasal sa ating Panginoong Hesus ay ihanda niya na lahat tayo ay magpugay at magkaroon ng kahiligan sa kanyang salita at magpakabanal hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. That we as your church will not be Chataria, Smyrna, but we as your church will be Philadelphia. A church who is always on fire, who loves prayer, meetings, Bible studies, and revival. Yan, Panginoon, maraming salamat para po sa iyong higit na kaluwalhatian. Itong aming samot na langit. Sa matamis at mainam na pangalan ni Jesus. Kung kayo napagpala, ipalakpak ang inyong mga kamay ng napakalakas. Woo! Praise God! May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang Greg Durante Ministries ay patuloy kayong inaanyayahan para sa ating Friday Night Revival Meetings sa darating na June 10, June 17, June 24 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsama ng inyong kaibigan, kamag-anak, kaopisina at kapitbahay at sama-sama nating maranasan ang pagbuhos ng presensya ng Diyos. Ikaw ay may sakit, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Marami kang dalang problema, ang Diyos ay may kasagutan. So tara na, magkita-kita tayo at patuloy tayong mapuspos ng banal na Espiritu.